Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Carl Andres, shoutout kay Junior Bulpa. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Tulad ng streamer, tumataas ito ng bahagya at mabilis mula sa itaas ng braso at patuloy na dumadaloy ng tahimik sa kalangitan. Ang mas kakaiba, tila sa ilalim ng impluwensya ng streamer na ito, ang katawan ni Aaron ay nagsimula ring bahagyang magbago. Sa oras na ito, ang Aaron ay mayroon ding mga streamer na bahagyang lumiliko, tulad ng isang taong naglagay ng maraming alitaptap sa kanya. Sa bukang liwayway ng simoy, bahagyang lumipad ang mga alitaptap kasabay ng hangin, na naglalabas ng mga streamer, na nagniningning, sagrado at nakasisilaw. Ang dalawa ay iisa, tulad ng dalawang Diyos sa langit na bababa sa lupa, at hinaranggan ng Diyos ang araw. Gulat na napatingin si Aaron sa kanyang harapan. Paano ito nangyari? Bigla, sa oras na ito, dahan-dahan niyang binitawan ang kanyang kamay, pagkatapos ay bahagyang umatras, dahan-daang yumuko ang kalahati sa Aaron, marahang inilagay ang kanyang kanang kamay sa kanyang kaliwang balikat, at ang ulo ng kabayo ay bahagyang nakababa, nakita ko ang emperador. Emperor, nang marinig ni Pangolin ang kanyang mga salita, natigilan siya, tumingin sa kanya ng diretso, at gulat na tumingin kay Aaron. Ano bang nangyayari? Hindi lang sa kanya, kundi kahit Aaron sa oras na ito, hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Well, bakit bigla mong tinawag ang iyong sarili na isang emperador, elder, anong ibig mong sabihin? Hindi naintindihan ni Aaron, ang emperador ay may palakol na pango at likas na inapo ng dakilang Diyos na pango. Bilang isa sa 5 nasyonalidad, dapat kong igalang ang emperador. Ngumiti siya ng mahina, sabi mo lang sa akin. Patawarin mo ako sa pagiging masungit. Pango palakol ang emperador, kaya't sinubak ko na lamang ito ng hininga. Nagbigay siya ng isa pang bahagyang pagsaludo upang ipakita ang kanyang paumanhin. Umiling si Aaron at sinabing hindi niya kailangang humingi ng tawad. Nahiya siya at sinabing, may pango pala ako, pero hindi ko magagamit hanggang ngayon. Anong klaseng successor ang mapapantayan ko? Hindi lang oras. Ngumiti siya ng malumanay, dahil maaari kang mapili, ikaw ang may pambihirang tadhana at ang emperador. Bakit kailangan mong mag-alala? Ang tinatawag na, langit at lupa ay madilim at dilaw, at Taoismo ay natural. Dahil doon, tumingin siya sa Pangolin sa isang tabi at mamulong, dahil ikaw ang emperador at ang Earth Spirit Pearl, kailangan mong protektahan ang emperador. Kung mabaygo ang avenue, hihilingin ko sa iyo ang utang ng dugo na nakapinsala sa tribo sa loob ng maraming taon. Sa sandaling bumagsak ang boses, gustong tumanggi ang Pangolin, ngunit bahagyang itinaas niya ang kanyang kamay. Maya-maya, ang Pangolin ay parang isang maliit na bato, na biglang tinamaan ng higanteng elepante at direktang tumama sa gintong pader ilang metro ang layo. Ang gintong pader ay pumutok sa isang iglap, na nag-iwan ng sapot ng gagamba na parang marka, sakit. Napakasakit ng Pangolin na hindi man lang ito makasigaw. Matapos ang mahabang panahon na pagpupumiglas ay halos hindi na ito naglabas ng ilang salita mula sa kanyang lalamunan. Kahit na may baluti sa kanyang likod, naramdaman na lamang ng Pangolin na ang kanyang mga panloob na organo ay napilipit, at ang matinding sakit ay halos himatayan siya sa lugar. Natarante si Aaron sa lumilipad na Pangolin, ngunit laking gulat niya. Anong klaseng kakayahan ito? Kaya mo bang talunin ang Pangolin ng ganyan? Alam mo, kahit si Aaron mismo ay kayang durugan ang Pangolin sa lakas, ngunit hindi siya masyadong mababa at abnormal. Sinasabi ng karanasan kay Aaron na ang lakas ng babaeng nasa harap niya ay talagang higit sa kanyang sarili. Kahit na ang isang tunay na Diyos tulad ni Shanglo Wuzhen ay hinding-hindi mawawala. Pero ang tanong, meron ba talagang makakapantay sa tunay na Diyos sa mundong ito?
Na-overestimate mo ba siya? Remember, Earth Pearl. Tumingin siya ng marahan sa Pangolin, mabahong babae ka. Tiniis ng Pangolin ang galit niya, tumingin sa anak ng ulo ng kabayo at bamulong, 10% power lang ang gamit ko. Kung hindi mo tutulungan ang emperador ng buong puso, ang susunod na pagkakataon ay 10% na kapangyarihan. Magmula man tayo sa iisang ninuno, tiyak na hahayaan kitang bumalik sa alabok at lupa sa lupa. Sa puntong ito, sa wakas ay naging malamig na ang boses niya, 10% force. Hindi napigilan ni Aaron na mapang-angga. Matigas din ang ulo ng Pangolin doon sa mabahong babaeng iyon. Manliligaw ka niya. Gusto mo bang palakihin? Kaya lang, nakakaloka. Siguro, kung ibang tao iyon, iisipin ni Aaron at ng Pangolin na siya ay nagyayabang, ngunit ang taong nasa harap nila ay hindi kailanman mag-iisip nakaka-relax talaga kanina pero nung sobrang nagulat si Han Sanchen, bigla niyang tinoon si Han Sanchen tapos biglang bumukas ang bibig niya. Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Natigilan kaagad si Aaron, ngunit sa sumunod na segundo, biglang lumabas ang puting liwanag mula sa kanyang bibig. Bago nagkaroon ng anumang tugon ang Aaron, lumipad na ang puting liwanag sa Aaron. Sa sumunod na segundo, naging 1,000,000 beses itong puting sutla at mahigpit na binalot ang Aaron ng direkta mula sa itaas hanggang sa ibaba. Kung titingnan mula sa malayo, ang Aaron sa oras na ito ay parang isinakay sa isang silkworm chrysalis, na iniiwan lamang ang kanyang ulo sa labas. Elder, ano ang ginagawa mo? Natigilan si Hansani at sinabing kakaiba. Sinubukan niyang lumaban ng buong lakas, ngunit sa kasamaang palad, kahit anong pilit niya, ang puting sutla sa panlabas na layer ay nakabalot sa kanyang sarili, at imposibleng makawala. Shit, this crazy babae, kung siya ay baliw, siya ay nakikipaglaban sa sinuman. Mrs., nagrereklamo ka ba tungkol kay Lao Su? Aaron, hayaan mo akong tulungan ka. Sa isang malakas na dagandong, buong tapang na sumugod ang Pangolin. Bagamat masakit ang banggaan kanina, hindi ito nakamamatay sa Pangolin na nakasuot ng baluti. Matapos ang maikling matinding pananakit, halos nakabawi na ang mga paninda. Sa oras na ito, sumugod sila patungo sa tulungan mo si Aaron. Pero sa kalagitnaan pa lang ng pagmamadali, bigla na lang siyang nakaramdam ng pangitaas sa likod niya Aaron, kaya tinutukan niya ang babae, ngunit sa oras na ito, direktang tinutukan niya ang Aaron. Shit, no. Sa sumunod na segundo, pinalaki niya ang kanyang mga mata, tiningnan ang kanyang katawan nang wala sa kanyang kontrol, at mabilis na sumugod sa Aaron. Napakabilis nito na kahit na nabuhay ang Pangolin sa halos buong buhay niya, hindi niya akalain na magiging ganito siya, mabilis isang araw. Aaron, umalis ka na. Sa isang kakilakilabot na dagandong, ang Pangolin ay sumugod na parang tangke. Aaron ay mukhang hindi nakaimik sa stupid loser Pangolin. Ang buong tao ay puno ng mga itim na linya. Nandito ka ba upang tulungan ako? Maliwanag na nandito ka para manggulo. Gayunpaman, kahit na hindi makapagsalita si Aaron at muling ibinaling ang kanyang mga mata, seryosong nakagapos ang kanyang katawan, at hindi na maitago ni Aaron matapos pumikit sa mga kalakal, si Han ipinikit ni Aaron ang kanyang mga mata at piniling sumuko. Boom! Sa napakalaking mapurol na ingay, direktang tumama ang Pangolin sa Aaron. Ngunit hindi ko naisip ang trahedya ng Mid-Sky Thunder na tumama sa apoy sa lupa. May sumigaw lang, depend on your sister. Pagkatapos, sa pahabang sigaw na ito, lumilipad pa atras ang katawan ng Pangolin sa parabolic na paraan. Boom! Nanginginig ang lupa. Hindi napigilan ni Aaron na ipikit ang kanyang mga mata at nakaramdam ng sandaling katahimikan para sa Pangolin sa espiritu, ngunit sa sabay gulat niya at napatingala sa babaeng nasa harapan niya paano nangyari ito. Sa pamamagitan niya, ngunit bilang isang resulta, siya ay lumipad ng mag-isa, itinoon ni Aaron ang kanyang mga mata sa kanyang silkworm chrysalis. It must be it. Huwag kabahan, magpahinga at subukang mag-isip kung anong estilo ng damit ang pinakagusto mo. Ngumiti siya ng mahina, tumanggo si Aaron, at agad namang napahinga ng maluwag ang buong lalaki. Kasabay nito ang pag-imagine niya ng estilo ng suot sa kanyang isipan. Sa sumunod na segundo, mabilis na lumangoy ang libu-libong hibla ng puting sutla. Nang huminto sila, Aaron ay nagsuot ng suot at kamiseta ang liwanag ay malasotla at kumikinang sa gininto ang liwanag,
na ginagawang parang natural na bagay ang perpektong akma ang pinakakatangi-tangi ang sastre sa mundo ay hindi kayang mag-cut ng napakagandang estilo, tinatawag na, putulin ang tubig gamit ang isang kutsilyo, at ang tubig ay dumadaloy ng higit pa. Kahit na ang Frost Jade Armor ay hindi kasing dominante gaya ng immortal na Shuankai, ito rin ay isang kakaibang bagay na ginawa ko sa buong buhay ko. Tulad ng tubig, maaari nitong baguhin ang libo-libong mga hugis at labanan ang mga pagbabago. Ang pagkakaisa at walang kamatayang Shuankai ay sanhi ng isang yin at isang yang. Matigas siyang. Ang yin ay inaalagaan ni yin, at ang isang yin at isang yang ay ang daan sa mundo at ang pundasyon ng daan. Pagkababa pa lang ng boses ay bigla siyang napahawak sa palad ng swerte, with great momentum. Halatang seryoso siya. Tapos hinampis niya ng diretso sa dibdib niya ang Aaron. Ilang sandali pa ay mabangis ang mukha ni Aaron. Come again. Storytelling channel sa YouTube. Agad na iniyuko ni Aaron ang kanyang buong katawan dahil sa kanyang palad, at halos kasabay nito ay biglang bumungad sa katawan ni Aaron ang isang lilang liwanag. Sa sumunod na segundo, binawi niya ang kanyang kamay, at biglang lumipad sa kanyang kamay ang lilang liwanag, huwag sirain ang itim na baluti. Natigilan si Han. Hindi ka panipaniwala na ang babaeng ito ay direktang talunin ang walang kamatayang itim na baluti gamit ang isang palad, bagamat nasaktan ang baluti, hindi ito nawawalan ng pag-asa. Pumunta at tingnan ang iyong kaibigan. Dahil doon, bigla siyang nawala. Nang muling iyagat ni Aaron ang kanyang mga mata, umatras siya daan-daang metro ang layo at dahan-daang tumingkayad. Katulad ngayon, hindi niya makita ang kanyang ginagawa. Bahagyang sumimangot si Aaron. Ito ay lubhang kakaiba, bagamat ngayon lang siya nagkaroon ng malakas na palad at nabigla ang kanyang walang kamatayang itim na baluti ng direkta at hindi maisip, hindi lamang niya naramdaman ang kaunting pagkakaiba, ngunit hindi rin siya nakakaramdam ng kaunting sakit. Gayunpaman, dahil tinanong niya ang kanyang sarili na makita ang panggalan, hindi na masyadong nag-isip si Aaron at mabilis na tumakbo patungo sa panggalan sa di kalayuan. Nang makitang tumatakbo ang Aaron, sinubukan ng panggalan ang lahat para masuportahan ang sarili. Nag-aatubili siyang tumayo at humiga sa lupa. Aaron, ikaw na matandang asong babae, ikaw Yin Laoso. Ang mga kalakal ay nakahandusay sa lupa na parang mga hamak, nananangis at sumisigaw ng, tila nataman mo ito. Walang magawang umiling si Aaron. Ang ganoong epekto ay halatang masakit pa rin para sa mga panggalan, ngunit hindi ito nakamamatay. Sige, bumangon ka, sabi ni Han Sanchen na ibinaba ang katawan para tulungan siya. Gayunpaman, hindi gumalaw ang panggalan at nagpagulong-gulong, shit, halatang gusto kitang iligtas, pero ngayon anak ko pa rin, tama. Masakit ang katawan ko, pero mas masakit ang puso ko. Hayaan mo akong mamatay, tapos yayain ko siyang pumunta. Shit, Aaron, tao ka ba? Nang marinig ito ng mga paninda, agad silang tumayo at nagsabi, kahit na ako ay nabuhay at namatay para sa iyo, ngunit hiniling mo sa patay na babae na linisin ako. Ay talagang makapangyarihan. Tumanggo si Aaron. Ito ay higit pa sa makapangyarihan. Abnormal lang. Maging si Aaron mismo ay nakaramdam ng kawalan ng kapangyarihan sa harap ng isang tao sa unang pagkakataon, ang taong ito ay mahiwaga. Sumang-ayon si Aaron, ang pinakakamanghamanghang bagay ay ang walang kamatayang Shuankai, na halos ganap na kasama sa akin, ay madaling maalis niya. Shit, talo ba ang asong ito? Sumimangot ang panggalan, shit, mas mabuting sabihin ko na ang 8 babae ay hindi naghihirap sa kasalukuyan. Kung tutuusin, ang 8 babae ay may ninuno na Diyos ng pamilyang Silkworm. Naisip ito ni Panggalan, at kahit na hindi niya napigil ang purihin ang kanyang sarili. Pagkatapos, tumingin siya kay Aaron na kakaiba, gayunpaman, ang gayong baka ay nag-aproba ng 8 babae na magalang na tatawagan kang emperador. Shit, Aaron, saan ka galing? Ako, ang mga tao sa lupa ay iisa. Aaron had no choice but to smile bitterly. Nima, hindi ba ang asol na planeta ay gumagawa ng mas mababang mga nilalang? Kailan kaya ang baka ay napakabangis? Kakaibang hinawakan ni Panggalan ang kanyang ulo at nagtaka, ano ang emperador? Gayon din, anong avenue ang tatapusin mo? Shit, naguguluhan na ako. Hindi lamang nalilito ang Panggalan, kahit si Aaron mismo sa oras na ito ay ganap na malaya sa sitwasyon, sabi niya, ikaw ang inapo ni Pango. Ano siya sa 5 lahi?
Ano ang pangalan ng 5 karera? Pangolin Road, tanungin mo ako, sino ang tatanungin ko? Ang kakaibang paraan ni Han Sang-ki, shit, napakalakas ng pamilyang may silkworm. Paano kung pagsamahin natin ang 4 pang? Lahi, sinta, sinusundan ko si boss, naisip ito ni Pangolin at hindi niya maiwasang mapatingin kay Aaron na may nakakalokong ngiti na parang baliw, hindi pinansin ni Aaron ang mga paninda, ngunit iniisip niya kung ano ang tinatawag na 5 nasyonalidad, habang nag-iisip siya, biglang kumislap ng purple light si Aaron at muling itinaas ang kanyang mga mata. Ang babae ay nagpakita sa kanyang harapan, at naramdaman din ni Aaron na ang walang kamatayang Shankai ay bumalik sa kanya sa oras na ito. Higit sa lahat, sa oras na ito, naramdaman ni Aaron na mayroong napakalaking puwersa sa immortal na sandata ng Zuan. Paano ito nangyari? Tumingin si Han Sanmeng sa kanya, ngunit biglang, parang sumabog si Han Sang-ki. Ang matinding sakit ay nawalan siya ng kontrol sa lugar at direktang bumagsak sa lupa. Storytelling channel sa YouTube. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!